Okay. Pwede po lapit namin. Pwede po ilapit. Thank you po. So first of all, congratulations sa inyong mga magandang trato sa inyong parang mga nasa-calculate nyo na. Okay, so yung first title is all about awareness and generating of legal tax strategy. No? Ang reason na yan nga, ano ba yung legal tax planning strategy? Kasi yun ko kasi yung word na legal. Yes po. Kasi parang mismo, may illegal tax ba na konsepto? So, ano ba yung legal tax? Ano yun? So to answer that po is the legal tax planning strategies is all about po of how reduce kung paano natin i-reduce yung ating tax or tax liability legally. Minsan po kasi meron po tayong tinatawag na tax evasion which is illegal po. So ano po, in order for us po to define the legal tax planning strategy of taxpayer, we need po to base po do sa mga Republic Act that fully support po ng deduction regarding po sa tax na binabayaran po ng isang tao. Pero meron din pong tinatawag, pwede pong hindi siya ma-classify. Halimbawa is regarding po sa filing error po sa paggamit nila ng paggamit po nila ng mga tax law na nabago na. So hindi po siya considered illegal po kasi po it's considered po as tax filing error. Pero may question ako, ito pong tanong about legal tax planning strategies. Ito ba ay merong for example, sabi nyo kanina, meron ba siyang Republic Act or mandates na mga paano magpa-file or paano gagamitin yung legal tax planning? It is po, yung mga tax strategies po na provided po is based po sa Republic Act 119176 yung is payment of taxes po, and based din po siya sa Train Law Act of 2012 po. Then we will talk about mixed income earners. Yes, guys. Ano yun? So mixed income earners po is about po yung taxpayers po na meron na po siyang primary income. Pwede po siyang salaried person po, kunwari po is kayo po nagtatrabaho, salaried person, or may compensation income po kayo. Tapos po is meron po kayong side hustle po or may business po kayo outside. Ako ba yun? Meron din Ayun. Tapos pwede din po na pwede po kayong self-employed or freelancer or any other kinds of business po. Pero po, meron po itong distinction. Minsan po kasi tatawagin natin na baka po magkaroon po tayo ng hindi pagkakaintindihan regarding po sa mixed income earners. Kasi po, meron po halimbawa po, isa pong teacher. Pero po, parehas po silang nagtatrabaho sa school pa rin naman po. Kumbaga po, tinatawag po natin is parang compensation based pa rin po parehas. Yun po is hindi po siya considered as a mixed income. Kasi po, iisa po yung nature nung income po. Sige, pag mixed income, ito yung profession mo, pero meron kang side hustle. Yes po. Hindi siya Na may tindahan katulad ka. nung sa profession mo. Yes po. Or the mixed income earners natin. Ano nga? So yung mga nakalagay dito sa inyong SOP na level of awareness of mixed income regarding legal tax planning strategies. So yung optional 8% lang tax rate, saan nyo ito kinuha? Doon sa Republic Act? Yes po. Tapos yung allowable business deduction sa Republic Act na yung Yes, yes. tapos doon sa 2.3 ninyo, bakit meron pa kayong provisions and benefits under the ease of paying taxes? Kung siya ay, kung itong 2.1, 2.2 ninyo, how about 2.4 ninyo, yung tax exempt threshold or compensation income, nandun di ba siya sa Republic Act 11976? Yes po. How about yung proper income classification reporting? Explain ko. So, regarding po dun sa provision and benefits under Ease of Paying Tax Act, yun po yung 11975, yun na po mismo yung act. So, dito po kasi, ang pinagpunto po ng study is legal tax planning. Hindi lang po siya umiikot sa tax exemption or tax deduction. So, in order po to facilitate a legal tax planning, we should, kailangan po natin consider kung paano mo natin babayaran yung taxes. So, ano po kasi dito, yung 2.1, 2.2 niya, sabi niyo under na siya ng Republic Act ng 11976. Tapos 2.3 niyo, binanggit niyo po yung Republic Act 11976. Ang gusto ko sana mangyari, if ever ito yung mga natin,
dapat yung 2.1 to 2.5 din nyo, under na siya dapat ng Republic Act 11976. Mga kung ano lang yung minimension anak ng the Republic Act, Oo. sinasabi yung reference nyo kanina. Yun na lang ang ilagay nyo. Yun ang point. One size. Yun ang point na. Sa kaya ano ko kasi dito, kung yung legal tax planning strategies ninyo is nasa Republic Act 11976, siya ba ay ano? Yung Republic Act 11976 ba, entirely dinidiscuss lang niya yung legal tax planning strategies? Or madami pa siyang scope? Marami po siyang scope. Kagaya po ng ano po, yung digital tax filing po. So, meron po siyang madami pa siya pong variables na... Excuse lang ha, linawin ko lang. Yung binabanggit mo na RA, Apo. I'm not sure, pero talaga bang classified siya as legal tax planning Yeah. strategies? Hindi siya, para sa akin ha, hindi siya strategies, but they are, Parang part of the Republic Act. hindi eh, they are guidelines that should be followed. Siguro yung strategies, yun yung paano ini-interpret nung taxpayer, yung paggamit dun sa batas, para siya ay hindi man maka-deviate o kaya lang kumbaga parang Ma-minimize yung... ma-minimize yung Kaya nga ito parang ang gusto ko kasi ito, na sana ng term na legal tax planning strategy nilagay nila. Kung magiging focus naman nila is the awareness and utilization of the Republic Act 11976. hindi mo masyadong malawak. Kaya nga Dok, kaya yung Ano ba ganun ang ko nila. laman ng- Kung ano yung scope niya, then ano yung specific part of the Republic Act yung pupukusan nila para doon sa tax po. RA ano yun? RA 11976 po. RA 11976. Administrative tax reform. Ito yata ay marami. Yun nga Dok, wala ako. Wala ka na nga. Dun sa lagyan si tax reform na yun, anong section doon yung pinaka-gusto mong pagpaposan? May income tax ito, estimated dollars tax, value tax. Sino may Saan nation? na nakakambukas ng income tax Oo. naman? Para at least, dun na, para saan na, para at least, yung sa Republic Act 119 section na ganito, yung gusto nyo pag-aralan kung aware ba yung mga mixed income earners and na-utilize ba nila yun ng tama. What particular part of that? Kasi kapag yung buong Kasi ba yung Act 8% flat 119 rate, masang part siya. Yung sa 8% tax. Ah, Nabanggit po nabanggit siya, siya, diba? isa train law po. Sa trade do. So, Wala trade siya siya. sa Republic 11. So, meaning- Kung ano yung nandoon. Ano, pabut po sa ano, parang ano po namin, pinag-usapan Combined nila. train law and Apo. yung Republic Act. Yes po. Kasi po yung una pong dalawa po is tumutukoy po siya regarding po sa tax deductions. So yung flat income, yung 8% flat income tax rate po is tumutukoy po sa deduction po within sa mga self-employed po. Meanwhile naman po yung allowable deduction po, kasi po, regarding naman po sa businesses po, in order po us po to accommodate po yung different kinds po ng business na hindi lang po focus doon sa, baka po yung isa, mixed earners business, isa po isang income tax earner po. O pag po kumuha lang po kami ng isang views regarding po doon. Ito ka, tanong ko lang. Yes, po. Sabagay, income pa rin naman. Kaya Yes, ma'am. classified pa rin ako ito ay personal income or business. Kasi Yun naman, kaya sila naglagay nga doon ng isa pang variable Proper na income classification. Proper income classification and Yung reporting. kanya punto. Kasi pwede nga naman na personal pero kasali pa rin, tama? Mm. Yung kasali pa rin sa kanila. So, ano yung tawag dito? Ang gusto lang mo na mangyari. Kung sila yung aware dun sa mga strategies provided. oo, na pwede yung legal na Hindi provided yung strategies eh. Hindi yun. Hindi siya provided. Based dun lang Hindi sila. lang, oo. Depende kung ang gusto nilang malaman is ano yung strategy nung taxpayer. Based dun sa Paano mga- siya- Oo, base dun sa Apo. interpretation Result, niya oo. doon sa ano, Hindi mga batas. siya dapat doon awareness and utilization kung strategies. Kung ano siya kung ginagawa ba niya yung strategies. Hindi, utilization yun eh, yung Oo. ginagawa niya. Siguro lang, baka wag nating ilagay yung legal. yung word na legal na. Oo. Parang tax planning strategies Hindi na lang lang. siya. Yung word na legal na mga Pero gusto niya na to. Kasi may masusunod pa siya.
Yung mixed income earners, ito ay yung meron siyang trabaho, tapos meron siyang Extra. Second income po. second income. Ano yung classification niya ulit ng second income? Business ba siya dapat? O wala Yung hindi po siya connected dun sa primary na trabaho po niya. Kagaya ko, halimbawa, teacher din ako. Hindi, ma'am. Hindi. Tayo, ma'am. Tayo. Kasi tayo ay parang teaching. So, yung Hindi, hindi ako Ha? teacher. Tapos Kaya meron kang ibang... administrative ako. Yeah. Tapos teaching, hindi kasali. Ang classification po is yung it's a compensation income po or a business income. So kung may employer po kayo, is consider pa rin po siya sa compensation income. So isa po ang nature nila. So hindi siya kasali sa participant nyo kapag Kaya lang po is very different po yung nature nila. makakahanap kayo ng gano'n. Actually po, yesterday po, nagpunta na po kami sa BIR sa LGU. Kinuha na po namin yung contact number nila. Nung tumawag po kami, nirefer po kami niya sa BIR Lucena po. In order po para makuha po namin population regarding po sa mixed income earners dito po sa Candelaria. Ngayon ko kung madali. Ang sabi nila, parang pwede naman daw din naman ang term or resurvey na parang may dalawa. Kahit hindi, ikaw ba ay may parang ikaw ang ba ay sumusweldo? Talaga, check. Ikaw ba ay may other ganyan, check. Pag parang ka nag-iis, responded sa. Parang gano'n mangyayari. Para bang gusto nilang malaman kagaya ng ginagawa natin ako. Kunyari tayo, ilang units tayo. Yan. Pasok ito sa ganitong classification ng tax. So, ang ginagawa, hindi na lang ako hanggang ito lang ang level ng units ko. Strategy yun. Pero hindi naman siya illegal. Kaya lang, parang you're going under the, you're going around the law in order to take advantage rather than be taken advantage by the batas. Kasi nga, wala naman talaga gusto magbayad ng batas. Dahil yung mga tayo lang naman ang nagbabayad ng batas. So, anong inyong suggestion? May gusto kong idagdag na Sige, anong gusto the mo? variables or para malabas natin na yung strategies ma'am, parang anong ginagawa ng respondent sa strategies. Kasi pag binasa mo yung title po kasi ito, para lalabas kasi ano yung provided si strategies, aware ba ako at ginagamit ko ba yung strategies na yun. Yun ang Gusto mong lumabas ay ano yung strategy nila. parang hindi ganun po. given, hindi nila given. Dahil sa awareness. Kasi may word ng Hindi wala yung delegation, gano'n. So, ikukwali nila yun, part na yun, parang ganyan. Oo. Parang napitig ko sa akin. Oh, di fix. Kasi ito yung level of awareness. Isa naman na extent of utilization. Maganda gamit pa nila yung Oo. Kasi ma'am, pwede mong na nagagamit nila pero hindi nila alam anong strategy. Oo. Kasi ma'am, kung ginamit ko siya ng ganyang rule, pero hindi itong strategy, parang naman strategy ko. Parang naman ganun. So parang wala pa yung strategy dun sa inyong tanong. Hindi siya Or baka lilipat. Dok, tanggalin na natin yung strategies dito. Ipasok lang natin na yung Republic Act 1197. Parang Manawa our na siya. utilization of the section, ganito yung Republic Act 1197. Tapos ma'am, ang magiging output nila, ilalabas yung strategies nila na ginagawa. Opo, parang sila magbibigay ng parang from the response ng ano po. Ano yung strategies na lumabas? Tapos parang doon sila ng output nila po. Ito yung strategies na ginagawa pa ng mga respondents namin. So, ito yung output na pwede ito by Ikukwali na yun. pwede. So sa kanila mag-gamit mag-service strat? O mas maganda mag-gamit dapat yung strat? Kunin Yun ko ang muna, nga. ano, Kunin ko yung na. strat. So what I mean, dapat part siya ng SOP, yung strategy ng kaso. Oo. Di ba tama po? Para From yung strategy. aware ka, yung track mo yung ganun ano, ginagamit ko naman. Pero ito ang aking strategy yung ginagamit. Parang Para Dok, aralin niyo yung RA11, yung suggestion ko lang, RA1196, anong section lang doon sa 11976 na yun, Parang gawin yung ba yun? kukunin ninyo, para itanong sa inyong respondents kung aware ba sa section na yun, yes. I Tapos mean, nag-utilize yes, ba nila yun, nagamit tapos nila. yung yung question, Strategy. what strategy you Yun. use? yun ang mangyayari. Parang gano'n, yun ang concept ko po, para at least Eh, dito dapat ay parang utilize tax planning strategies.
utilize tax planning Kasi strategy. past test, Kumbaga, ano yung ginagamit na nila. Kasi yung ang haba kasi kapag lalagyan pa ng section, yung term na ano. Item. Oo, mahaba ang title. Hindi ito, pwede natin pasok ko lang sa ano ma'am, sa scope and Sa loob na delimitation. Yung ano, yung sa Opo. definition of terms. Sa scope and delimitation doc na ang kailang scope lang is section 5 of the Republic Act 11976 which focus on tax planning and so on. Dagdagan nila ng Yung ano. Dagdagan nila ng SOP. Nakakala ko nga kasi. Hindi naman na SOP, SOP ka. SOP ang pinopoint niya. Ay, alam ko na. Tanggalin nila tong number 3. Huwag na yung extent of utilization. Tama. Opo. Dito. Kumbaga ma'am, after ma'am ng aware, ang tanong na agad ay kung anong strategy Masyado nila. ginagamit nila. Hindi na tatanong kung ginagamit nila yun. Bakit dapat itanong? Bakit natin nalalaman kung ano yung strategy nila? Hindi ma'am, Tapos papatayin yung ano, filing of tax. Filing of... Hindi lang filing niya. Hindi po filing, pati po yung deduction po. Yung process talaga in relation to how do the participants describe the planning strategies they utilize in Lalo ka no. in what? Ano ba ang saan ba nila ginagamit? Hindi ma'am, ang nakikita ko, dito sa ano, sa variables, kumaga, ang strategies niya, possibly ay, yun din, yung variable din natin sa taas. O strategy sa flat, ganyan, tama? Strategy na sa... 8% flat tax. Parang gano'n ang nangyayari. Allowable business deduction. Ganon. Quali na yun, number 3. Tapos number 2, level of awareness. Although itong 2.1, itong mga variables na ito, hindi ito galing sa isa lang. Kasama nga yung Meron din pong ibang studies na regarding po doon. So, hindi na talaga yung strategies na dapat Ganon mo, siya number. Ito mo kasi doon ano, parang awareness, utilization, and strategies of mixed earner on the provision of tax filing and deduction based on RA 11976. So, wala Hindi nga lang daw yun ang basic. Sabi niyo sa tax filing and deduction. Pero hindi lang yung R. Hindi ko na po tanggalin lang natin ito yung RA. O sa loob na naman. Dalawa sa Based isa. on the provision on tax filing and deduction. Tapos doon na lang po nilagdag sa ano nga po, sa definition nila, scope na ang pinagpunan nila ng data po ay yung Republic Act 1196 ang trade lane. Pwede naman. Parang una lang natin pa yung awareness nila doon sa mga batas nito. Ano ginagamit pa nila? Utilization. Tapos ano yung strategy na ginagawa nila? Ano ang pagpapile yung tax at ano ang pagpapile yung tax at pag-deduct nila? So, dinagdag nga ng quality. Ito quality ba yun o quality ba? Quality na Pwede mo konti na lang doon yun. Una mo rin alam yung level of awareness nila. Ito. Tapos number 2 po ay yung extent ng utilization po Number nila. 3. Kasi number 3 po yung Same first variable. strategy. Ng same variables. Ano sir? Yung variables. Yun lang ba? Wala nang ano, wala nang... Tapos i-correlate na lang natin yung awareness nila dun sa strategy, yung utilization nila dun sa strategy. Ayun, wala naman. Yun lang. Gets nyo? Yes po. Ang mangyayari ay, ang i-correlate ninyo yung awareness sa utilization. Tama sir? Opo. Awareness to... Tama. O utilization to Awareness to strategies po, Then, utilization to strategies po. Depende rin yung awareness to utilization. Right. So, quantity yun. Kasi hindi ninyo yung Oo, kaya quantity. Pero kung gusto nyo pa namang ano, Dok, gusto pa naman natin siyang pabigat pwede siyang magkontak ng interview. Na bakit nila ginagawa itong strategies Pero sa totoo lang sa strategy, Mas magandang quality. ang quality. O, yun ang natin. Quality. Hindi kasi lalabas dun yung ano, pagka sila lang kasi unang-una, ano kasi ito application na to Hindi, Parang ikaw baka- ikaw ang nagsabi, ito ang mga strategy Baka kaya- pwedeng hindi nila malaman yung ano
Pero ito yung 1 and 2, yung forward utilization, quantity, tapos yung Strategies and qualities. Based din sa lumabas nilang awareness utilization, doon sa ito gagawa ng tanong para malaman nila yung may strategies ba na ginagamit ng mga respondents. Pero yung sa correlation, ay, Ang correlation na ba, di yung 1 and 2 lang, yung, tama. awareness utilization lang. Pero meron pa rin tayong demo, tama sir? Meron ba? May demo pa din. Ako Ikaw sa akin, sir, tanggalin lang natin pwede naman lang kunin yung demo. demo, pero na silang Huwag correlate. na lang po siyang ilagay sa SOP. Okay. Para lang po So, parang diretso 1 na. description na lang. Parang sa questionnaire na lang siya. Parang ano lang siya, profile. Parang kasi ano lang siya, profile. Ipapakita niyo lang yun ay sa ano nga to? Sa respondents niyo. Kung sino yung naging respondents niyo. Ano, so, wala nang number 1. Ang 1 natin ay awareness, ang 2 natin utilization, ang 3 natin ay strategies, yun ay quality question. Tapos ang number 4 natin ay yung awareness and utilization ko. So 4 questions. Klaro? Okay na. Okay. Doc Elo, na-retire ka na lang. That's it, pansit. So okay na po tayo sa ano. So yung title, ano na lang ninyo kay Pino nakadot. Dead Financing Over. Bakit ka naman? Pero parang nagawa nila siya. Wala pa tayo sa Ito ano, Ang ganda ng mga title ko ngayon. Talagang pinag-research ko yung mga bagot pero ano. maganda nito net niya. Kaya nga po. Sa business choice ko eh. Yung dead financing. Ba't ka namumutang pa mo sa ginagawa? Tapos paano mo siya nababayaran? Eh, kaso mo sa small medium enterprise. Ito yung mga Bombay lang yun. Diba? Oo. Dapat mga corporation. Sa teacher dapat. Kukunin namin yan. Amin na lang kukunin namin ang idea. Oo. Papagandahin, yung planning search. Amin na. Kami na lang gagawa. Nagpatapos na. Nagpatapos na yan. May marketing strategist tayo. May marketing strategist tayo. Thank you so Salamat po much. ng very much. Thank you po. Thank you so much po. Nakita ko na urban na